Sa inyo ngayon mga kababayan ay patungkol nga dito sa China na kung saan ay next target nila ay ang entire Mindanao. Ayan, Shai Kapalmox, ay may glove shout out po. Lagi kitang pinapanood. Ayun, Ma'am Rosana Ragudo, hello po. Ayun, so ito po ipapanood ko sa inyo mga kababayan. Not only pala Palawan ang target ng China, kundi entire Mindanao na. Ma'am Norma Moreno, may glove shout out. Tuloy mo lang idol ang katotohanan. May God bless. Salamat po. Francisco Fatani. Ayan. So ito po mga kababayan, yung ipapakita ko sa inyo ngayon or issue ko sa inyo ngayon ay patungkol po dito sa pinapakalat ngayon ng China na entire Mindanao or buong Mindanao na po pala ang kanilang kukunin, no? Ang kanilang sasakupin. Kasi nakalagay sa naturang video na ipapakita ko ngayon ay ang pangunahing produkto daw ng China, ginto, gulay at yung rubber or goma. So, ibig sabihin daw po, noong nakaraang Ming Dynasty, yung kanilang emperor ay dito daw nakatira or dito daw tawag doon parang nagpahinga. Kumbaga parang bahay or lugar bakasyonan daw ang Mindanao. At isa na daw ang pinakapaborito daw ng emperor ng Ming Dynasty ay ang Palawan. Ayan, may galab shout out po, Ma'am Ki or KHA. Nararapat lang talaga na hindi manalo ang PDP senatorial candidates. Ma'am Bingkent dyan sa Singapore, hello po. And kay Ninita Hovelo, may galab shout out po. So ito po mga kababayan, China on Mindanao. Meron akong video sa inyong ipapakita. Kaso hindi ko siya ma-translate kasi hindi man ako marunong mag-Chinese. Pero bakit nila sinasabi na sa kanila ang Mindanao? Diba? O, so ito po mga kababayan, ipapakita ko po sa inyo, lagyan po natin ng sound. 年兰老岛面积9.46万平方， ito 作为 po. 菲律宾第二大岛。年兰老岛一旦独立，菲律宾还剩什么？年兰老岛面积9.46万平方公里，约占菲律宾面积的1/3，人口2700万人，约占菲律宾人口的1/4，出产菲律宾国内43%的农产品，也是橡胶和黄金的主要产地。如果棉兰老岛成功独立，不仅造成重大资源流失，也会有更多岛屿效仿。 届时菲律宾必然大乱。Ayan, Chris, ayan, big love shout out Kagata ng Davao de Oro at kay Chris Tercinio ng London. Big love shout out po. So yun po nakikita nyo mga kababayan, yung aking pinakita ngayon na kung saan nakalagay dito, in-explain ng Chinese, no? At nakalagay nga dito mga kababayan, look how greedy those Chinese are. They are now planning to take over the whole Mindanao. They want to unify the whole Philippines by acting friendly, then claim the whole country. So yun po ang nakalagay na kung saan in-explain nila dito, ayan, Mindanao nakakulay pula. Tapos, ang pangunahin daw, yan, may mga tao daw, may mga Chinese din daw sa Mindanao na nakatira. Ngayon, ang pangunahin daw hanap buhay sa Mindanao ay ang gulay, no, and then ginto at mga rubber, yung goma. So ayan po. 出产菲律宾国内43%的农产品，也是橡胶和黄金的主要产地。 So ayan po, nakita nyo naman po rubber and gold. Ayan, rubber and gold ang pinaka sources talaga sa parting Mindanao mga kababayan. So nakita nyo naman po dyan. So hindi lang Palawan ang kanilang ngayon target kundi buong Mindanao. So ngayon mga kababayan, watching from Tagaytay City, Cavite, Kelly Di Guzman Capuno, may galab shout out po. 'Di ba? Ma'am Annalyn Bermudez, ayan. So kaya pala gusto ni Digong ihiwalay ang Mindanao. Yes, isa po 'yan sa kadahilanan at rason na nais ni Duterte ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas or sa Luzon at Visayas. 'Di ba kung naalala ninyo noon, sinusulong nila na hahanap sila ng pirma, di ba? Naggumawa sila ng sarili nila, nagpapapirma sila sa mga, di ba, akala nila marahil ay sasaya sila. Di ba? Nagpapapirma dati si Duterte na kung saan ihiwalay niya ang Mindanao sa Pilipinas. Kasi may balak po talaga sila. Ayun. At ang sabi nga dito,
mga kababayan, according sa aking na-research din, ang Ming Dynasty ay nasa Mindanao din daw naka-base. Oo, Ming Dynasty in Philippines. Dito kasi, nilabas kasi nila dito, Lazaro Serio. Ayan o, map of the South China Sea in the Ming Dynasty ng 1601. Ayan, so ito po. So ayan kung makita nyo po, ayan po ang Pilipinas. No? So yan po ang map daw ng Ming Dynasty noong 1601. And then map of the South China Sea of the Republic of China on 1945. Kaya pala gusto niyang ifederalismo, ganyan ang balak niya. Kaya sabi ni Ma'am KHA. Oo. So ayan kung nakita nyo po dyan, kung nakita nyo, ito po yung harap, no, Vietnam, Taiwan, nandito po ang Philippines. So ang ano po kasi ng South China Sea ay kumbaga parang sakupin na nila. Galit na mga pahayag na naman na pilit binabaluktot ang kasaysayan. Ang Palawan Island daw ay dating kilala bilang Senga Island. Sa panahon ng dinastiyang Yuan, ang isla ng Palawan ay isinama sa teritoryo ng China. Ang astronomo na si Guo Shoujing ng Yuan Dynasty daw ay nagsagawa ng astronomical observation sa isla. Sa mga paglalakbay ni Zhenghe sa kanluran sa dinastiyang Ming, tumaan siya sa isla at nagtatag ng istasyon ng pag-uugnay at garrison na pinangalanan nitong Senga Island. Ang Palawan ay dumaan sa maraming yugto ng kasaysayan, pero malinaw, madal na itong kinikilala bilang bahagi ng Pilipinas. Pero dahil sa mga leader na pro-China, tulad ni VP Sara, at Marcolita, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. lalo lang nilang pinapalala ang tensyon sa West Philippine Sea. Habang patuloy ang pang-aagaw sa ating lupa at karagatan, dapat mas lalong tumindig ang bawat Pilipino. Para sa tunay at matapang na balita, like and subscribe sa Kuya Tani dito. Diba? Kung nakita ninyo mga kababayan, ha? Ang dinastiyang Yuan na pilit binabaluktot ang kasaysayan, ang Palawan Island daw ay dating kilala bilang Senga Island. Sa panahon ng dinastiyang Yuan, ang isla ng Palawan ay isinama sa teritoryo ng China. Ang astronomo na si Guo Shoujing ng Yuan Dynasty daw ay nagsagawa ng astronomical observation sa isla. Sa mga paglalakbay ni Zhenghe sa kanluran sa dinastiyang Ming, tumaan siya sa isla at nagtatag ng istasyon ng pag-uugnay at garrison na pinangalanan nitong Senga Island. Ang Palawan ay 'di ba? Singa Island, no, sa Ming Dynasty. So si ano ba 'yon? Emperor Gong. Dito daw nagpapahinga sa Singa Island or Singhi Island. Ayun, Miguel, shoutout sa inyong lahat mga kababayan. So klarong-klaro naman po na hindi po ito fake news, hindi po ito panlilin lang, no? At ito po ay nakabase lamang tayo sa mga may kinukuhaan tayo ng source. 'Di ba? Kasi hindi naman po tayo nagagawa-gawa ng video na kung saan magagawa tayo diyan ng mga Chinese character letters o mga Chinese character word na hindi naman tayo Chinese. 'Di ba? So ibig sabihin po, may sources po tayo. Tuloy po tayo, mga kababayan, patungkol sa sinasabi natin na ang China ay buong Mindanao na po ang kanilang target na sasakupin. Kung nakita nyo naman po mga kababayan sa aking pinapakita kanina, ay ito po siya. No? China, wait lang ha mga kababayan, to Mindanao. Kasi halos sinasakop na po nila, mga kababayan. Di ba? Ng Armed Forces of the Philippines ang pagdaan ng dalawang Chinese 2009. So ito po, mga kababayan, ito po, ipakita ko sa inyo, greedy China fabricated 14th CE, fake evidence on its claim that Philippines is part of Ming Dynasty. So, parte daw ng Ming Dynasty ang Pilipinas noong 14th CA or Christ era. So, ito po. 2009. The discovery of Suchailao's tomb stele was reported in the Xinjiang local news. Verified by the Su clan chapter of the Fujian Society, Suchailao stele looks suspiciously new. Xinjiang News report did quote an unnamed senior humanities scholar who opined that clear records about Suchailao cannot be found in extant historical texts in this country. So a tomb stele by itself cannot serve as conclusive evidence that Su was from Xinjiang.
food. So nakalagay po dito mga kababayan, in 2009, the discovery of Xu Xiaolao's thumb steel was reported in the Xinjiang local news, and its authenticity was verified by the Xushan chapter of the Fujian Society for the Study of Clan Origin. The Baodu article of Xu Xianglao has an image of the steel which looks suspicious new. And the Xinjiang News reported it quote and name senior humanities scholar who opened that clear records about Xu Shilao cannot be found in existent historical texts in the country. So a tomb stele by itself cannot serve as conclusive evidence that Xu was from Xinjiang. Actually mga kababayan, gusto ko lang pong idagdag sa inyo. Noong panahon po, no, ng pananakop ng mga Kastila. So, hindi pa dumating ang Kastila. Ang trabaho at mga pangunahing gawain kasi ng mga Asian people, Asian culture, ang pinakapangunahin nating mga ginagawa ay barter. No? So, nagbabarter po nung unang panahon. Halimbawa, ang mga Pilipino, meron silang kamote. Ngayon, ibabarter nila sa China, papalitan ng mga banga, papalitan ng mga porcelain. Ngayon, ang mga Indonesia, meron silang banig. Papalitan nila ngayon ng asin sa ibang bansa. So, ang tawag doon is barter. Ngayon, mga kababayan, meron lang akong idagdag na isang history na kung saan hindi alam to ng mga tao. Di ba? Meron akong idagdag sa inyo na merong history na hindi alam ito ng mga matatanda. Maskin mga matatanda, hindi nila ito alam. Alam nyo ba na meron tayong sultan sa Pilipinas na nakalibing sa China? Hindi nyo ba alam or alam nyo ba na mayroong sultan sa Pilipinas na doon nanirahan sa China, no? At doon na din siya nilibing? Correct me if I'm wrong, paki-comment. So pwede din po nating angkinin yun kasi doon nilibing ang sultan sa Pilipinas sa China. Di ba? Mga kababayan, alam nyo po ba yung history na yan? Meron po tayong sultan na nakatira sa China at doon po siya nilibing. So, ibig sabihin ba, meron tayong kababayan or meron tayong kadugo na sultan na nilibing sa China, ay pwede na ba nating angkinin yung lugar nila kung saan doon nilibing? Di ba? Oo. Ito gusto kong i-share sa inyo. Oo, sultan in Philippines. Wait lang na double L yung Philippines ko. Buried in China. So, ibig sabihin pala, may sultan tayong nakalibing doon. Di ba? So, ayan ito po, libingan. Tourists flock to this place in Dezhou City in the northeastern province of Shandong in China. But it is no ordinary tourist attraction. The Sultan of Sulu, Paduka Pahala, is buried here. The Sultan sailed to Beijing in the year 1417 to pay tribute to the Emperor Yongle. The Sultan was already on his way back to Sulu when he died in Shandong from illness. Distraught by the news of the Sultan's death, the emperor ordered a mausoleum to be built in a magnitude fitting for a king, becoming the only foreign king to be buried in China. The Sultan's wife had stayed behind along with his two sons, Andlu and Wenhala. They were... di ba? So ngayon mga kababayan, ibig sabihin pala may sultan tayo na mula sa Mindanao na nakaborid sa China. O ibig sabihin, pagmamayari ba ng sultan, ng asawa niya at ng anak niya, ang lupa na kung saan siya nilibing sa China? Paki-comment mga pro-Chinese. Di ba? Di ba? Kasi ang sabi nila, kung patagalan lang din naman tayo ng ebidensya or pakalkalan tayo ng pinakauna ng mga pangyayari, kung ang sabi nila ang Mindanao daw is part of Ming Dynasty noong 14th CA, so ito naman yung sultan sa Mindanao ay nilibing doon sa Xinjiang, China. Ang asawa niya at ang anak niya doon na din nilibing. So ibig sabihin, pagmamayari din ba ng Pilipinas ang Xinjiang, China? Kasi nandun nilibing ang sultan ng Mindanao? Di ba? Ito pakinggan niyo.
Tourists flock to this place in Dezhou City in the northeastern province of Shandong in China. But it is no ordinary tourist attraction. The Sultan of Sulu, Paduka Pahala, is very Paduka Pahala. The Sultan of Sulu, di ba? Paduka Pahala was buried in China. here. The Sultan sailed to Beijing in the year 1417. In year 1417. So kung merong Ming Dynasty, ang China, na pagmamayari daw nila ang Mindanao noong 14 CA, ito naman 1417 CA. Ang Sultan pumunta ng China hanggang sa nakapangasawa siya ng Chinese, hanggang sa hindi na nakauwi sa Pilipinas kasi doon na siya namatay dahil sa sakit. So ibig sabihin ba, ang nilibingan at tinirhan ng Sultan ng Sulu na doon siya nilibing ay sa kanila din ba at pagmamayari din ba ng Pilipinas? To pay tribute to the Emperor Yongle. The Sultan was already on his way back to Sulu when he died in Shandong from illness. Distraught by the news of the Sultan's death, the Emperor ordered a mausoleum to be built in a magnitude fitting for a king. Sino yung nag-comment dyan? Sabi, believe naman ako sa mag-comment dito. Proud sa vlogger na to. Walang ibang gawin nito kundi lituhin ang mga tao ni BBM. Sabi ni G-Dom Vlog. Actually, G-Dom Vlog, kung ako, sorry na nakita mo na nililito ko ang mga tao ni BBM. Bakit? Si Sara Duterte nga, di ba, inanyaya, kino-convince ang mamamayang Pilipino na magalit sa government, di ba? Sa administrasyong Marcos. So alin po ang mali doon? Kung ako, ini-educate ko ang mga tao na ang Mindanao ay inaangkin ng China dahil meron silang ebidensya noong 14 CA, ang Ming Dynasty daw ay pagmamayari ng ang Mindanao, or ang aking binabalita ngayon na hindi ba porket ang sultan sa Mindanao, sa Sulu, doon namatay sa China at doon nilibing, pagmamayari na din ba ng sultan or ng Pilipinas ang China kasi doon nilibing? G-Dom Vlog, tanong kita, kung panglilito at pang-uuto sa mga Pilipino ito na nakasuporta may Pangulong Bongbong Marcos ang aking ginagawang vlog, anong tawag mo sa pang-anyaya or pang-convince ni Sara na ang Pilipino dapat magalit sa administrasyon? Diba? Anong pwedeng maikaso sa akin na inuuto ko ang Pilipino para maniwala sa aking sinasabi? Nasa kasaysayan sa Pilipinas, nakaukit, nakalagay, at nakasulat sa libro ng history, sa world history sa Pilipinas. Actually, ang major ko is world history. Pasensya na, hindi ko lang natapos. Kaya hindi mo ko maloko pagdating sa history. Ngayon, mahirap kasi magyaw-yaw dito na walang evidence. Ngayon, on the spot ito, wala akong script. Kung ano yung mapasok sa isip ko, yun yung aking i-research para mapatunayan at makita ng tao na hindi ako gumagawa ng kwento. Ngayon, ano bang klaseng ikakaso sa akin na ini-educate ko ang mga tao para malaman nila na hindi pagmamayari ng China ang entire Mindanao kasi I was born and raised in Mindanao. Alam ko ang hirap sa Mindanao. Mga politician lang ang yumayaman, mga Pilipino at mga tao sa Mindanao naghihirap. Yan ang katotohanan, hindi nyo maitanggi. Ngayon, di ba? Kung mali pala ang pag-i-educate ko sa mga viewers ko na maskin mga matatanda na DDS na hindi makakaalam at hindi nila alam ang totoong kwento pagdating sa history, alin ang mas malala at may malaking kasalanan na kakaharapin? Ako o si Sara Duterte? Si Sara Duterte, sinabi niya sa rally sa Cebu, sa kanilang mautog-utog rally nung PDP laban, nakaraang araw lang. Ang sabi niya, dapat magalit ang Pilipino sa administrasyong Marcos. Inaanyaya niya ang Pilipino, kinukonvince niya na dapat magalit sa government. Ano ang dapat ikaso doon? Sedisyon. Traidor. Diba? Traidor sa bayan at sedisyon. Ako, anong may kaso sa akin na ini-educate ko ang mga tao? Pang-uuto ba ang sinasabi ko? Paki-comment po, mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong ang Davao. Paki-comment po na pang-uuto ba ang ginagawa ko or pag-i-educate sa mga taong mangmang na katulad ng mga DDS? Hindi Hindi ako nagagalit, nag-explain lang. Ganito talaga magpuputak ang bunganga ko. Di ba? Kung pang-uuto pala ang tingin mo sa ginagawa ko, so anong tawag mo kay Sara Duterte? Kino-convince ang Pilipino na magalit sa government at kalabanin ang gobyerno. Si Digong naman, kino-convince ang mga Pilipino na hindi magbayad ng tax. Si Digong naman, kino-convince ang mga kasundaluhan at kapulisan na magkodita, magsanib puwersa para magkaroon ng rebellion. Anong tawag sa kanila? Threat sila sa ating bansa. Sila ay mga pro-China. Kaya ako po'y nananawagan
loyalista, kakamping, at mga DDS na gising na, huwag niyo pong iboto ang mga nakahilira kay Duterte. Yan po ay mga pro-China.